afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is August 3 to 2026 at tayo ngayon ay papunta actually nandito na tayo dito sa may SM City North EDSA, dito na sa may Bago Bantay, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City, at dadalhin po natin sa may Zinnia Towers po sa may EDSA Balintawak, Katipunan, Project 7, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan na wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya po pag grabe traffic talaga dito. Grabe no. Grabe. Grabe. Continue straight at this traffic light. Head east on South Road, then in 200 meters, you will arrive at your destination. Inaasahang mapupunan sa mga susunod na araw ang membership ng Blue Ribbon. Depende umano sa magiging consensus o pasya ng lahat kung magkakaroon pa ng pagdinig. Papakita po yung decision po ng majority at minority group po ng Blue Ribbon kung paano po yung direction. Kasi ma'am, ngayon ang dami na namin ginagawa. Meron po akong image sa Linaya. Meron po marami tayong pinamamadaling na batas sa Pahol. Yan ang po system po. Pira pati yung all the regulation po sa susunod na linggo naman po. All the regulation po pag-usapan natin. Binigyang diin ng senador na double jeopardy kung may investigasyon na ang ombudsman ay magkakaroon pa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee. May naging resulta na umano ang pagdinig ng komite. Di ba, we investigate for in aid of legislation na ombudsman naman in aid of prosecution. Sabi po, ang dami naman po na paano natin sa Blue Ribbon hearing ng flood control. Ang dami na po natin na nagawang mga batas na naiaayos. Kagaya po ng bike sa budget. Diba? Live na po na ginagawa. Dati tinatago ka. Ngayon, live na po yung nakikita ng mga kababayan natin. That's the result of flood control investigation of the Blue Ribbon. Paglilinaw naman ito po, mag-iimbestiga ang komite kung may mga bagong opisyal na sasabi sa anomalya. Mga bagong opisyalis naman po ang sasabi, we will investigate. Continue straight at the Mga first napang traffic light, paulit-ulit then na lang. in 30 meters, you Bakit will po arrive at namin your destination. iimbestigahan na po ng ombudsman? Bakit po namin iimbestigahan na naman? Pero kung may bagong opisyal na naman nasabi, bagong pangalan, nasabi sa flood control, then we will investigate. Ang tinig ni Senador Erwin Tulfo. Maaaring nakumbinsi ang hukom ng Sandigan Bayan 3rd Division na hindi malakas ang ebidensya laban kay dating Senadora Bong Revilla, kaya pinayagan siyang makapagpiyansa para sa kasong conversation ng public funds. Yan ang sinabi ni Atty. Domingo ngayon sa isang constitutional law expert. Matatandaan na nagkatang kaso laban kay Revilla sa maring cruise flood control project sa Bantibulacan na nagkakarga ng
hindi na automatic yun. Ang patuwa dyan, kung ang ang dati yung responsible by diving instrument at the evidence nito ay hindi na automatic na makakapag-build na kailangan na at patunayan mo na hindi ganun kalakas hindi salamat. Samantala, sinabi ni Gayusa na dapat nabantayan din ng taong bayan ang mga hukom at ang paglilitis. Iyan ay kanyang reaksyon kaugnay naman sa bahay ni Ombudsman Crispin Remulla na mukhang tinrabaho ang pagbayad ng korte na makapagpiyansa ang dating senador. Mga hukom legal process na hindi ibig sabihin pag nag-file na yan ng kaso suporta tulong sa pamilya ng nagawin biktima. Kung dito ay ang magbibigay din ng trauma counseling para sa mga na-affect ng mga estudyante at tauhan ng naturang paralan ay kinakooperasyon sa mga otoridad at pinagawa ng matugin pagkilis sa itinatutupad na security protocol ng naturang paralan. Binigyan din ng DepEd na ang mga eskwelahan ay dapat na magiging ng bilang sa kantuban at hindi katanggap-tanggap na magkaroon ng karatan sa loob ito. Ikinitratado ka na ng pagprotekta sa mga kabataan ay nangangailangan ng nagkakait ng pagsisigap sa mga paralan, mga pamilya, komunidad at sa mga otoridad. Sinabi ng DepEd na nadalabilang kanilang pangako na ibalik at panatili ng mga paralan bilang katigtas na lugar para sa bawat mga bata. Ako, Silvesito Sata Pusiya, may Chuka Radio, DWB. Balik ang totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today. Super balita sa hapon! Nagpaabot na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamilya ng estudyanteng sinaksak sa Las Piñas National High School. Ang DSWD spokesperson, Assistant Secretary Eric Duglao, nagbigay na sila ng 20,000 piso bilang cash assistance at 2 kahon ng family food pack sa paanak ng biktima. Sinabi pa ni Duglao na mananatiling nakatulong ang DSWD sa kaso na ito at titiyakin na mahigpit na susundin ang mga legal at administratibong proseso sa paghawak ng kaso na may kinalaman sa mga Child in Conflict Law o CICL. Samantala, sinagot ng Las Piñas City Government ang gastusin sa purol at pagpapalibing sa biktima. Super balita sa hapon! Dapat matuto ang mga Pilipino dapat tanong tungkol sa Paksinika Project sa New Clark City habang hindi pa nalalagdaan ang General Framework nito. Yan ang sinabi ni Art Samaniego, IT and Cybersecurity Analyst at co-convener ng Scam Watch Pilipinas dahil sa iba't ibang spekulasyon na lumulutang tungkol sa proyekto. Kabilang sa puna ng iba't ibang grupo ang pinsala sa lupain, kalikasan at kabuhayan ng mga magsasaka dahil sa nasabing proyekto. Kung meron pa sa declaration at Pilipinas, Able to senior vote. pero yung general framework nito, kontrata at hindi pa nila yung konsenso ito, hindi pa napipirmahan. Sa November pa itong pipirmahan. Kaya dapat, ang mga Pilipino po dapat mag-active. Magtanong, magsalita dito. Maliwanag ni Samaniego, kontrolado ng China ang 94% ng permanent magnet at iba pang earth minerals tulad ng silica na ginagamit sa computer parts o computer chip, artificial intelligence at high technology applications. Nandito isinulong na Amerika ang Pax Silica Initiative para maiwasan na umasa lamang sa China ang mga bansa para sa kanilang pangangailangan. Bawasan epekto ito sa mga kaalyado bansa ng So, ito yung security, critical minerals for refining, semiconductors, and Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawin ng ibang video sa ating susunod na mission. Ang tunay niya destinasyon ay Pakistan. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel.
Ang 25 taong gulang na babae naman ay umami na patungo sana sa Myanmar para magtrabaho naman sa isang online gaming hub matapos makatanggap ng alok na sweldong aabot sa 1,500 dolyar kada buwan mula sa isang Telegram group. Ayon naman kay Commissioner Joel Anthony Viado na patuloy na ginagamit ng mga human trafficker ang mga peking job offer at social media para manlinlang ng mga Pilipino.